Mga boss, good morning. Nag-check pala ako nung nung profile ko or itong natin, rate investing natin. Ang ganda nung nyo, nung day change nyo, plus 211 pesos. So all-time profit ko, na lang, minus 112. Yung nakaraang vlog, minus 300 something yun eh. So ang bilis, agad all-time profit, minus 112 na lang. So dito sa sa vlog ko na to, didiscuss ko yung ex-dividend date. Kasi merong announcement dito si AREIT. So yan guys, kita nyo, ex-dividend date nyo, November 25. Ngayong November 25, tapos ang payment date daw niya, December 12. Ang value, makikita nyo, 0.62 or 62 cents daw per share. So, didiscuss natin yan, yung ex-dividend date tsaka yung payment date natin ng dividends natin. So, ayan, nag-prompt ako ngayon kay ChatGPT. Kala nyo kayo lang gumagamit ng ChatGPT. May mga din yan, may mga valuable answers yan si ChatGPT eh. Makikita nyo dyan kung ano meaning ng ex-dividend date. Sabi niya, when you hold the shares daw, before the ex-dividend date, dun daw may guarantee na magkakaroon ka ng dividends. Sa case nito ni AREIT ko, inuulit ko pala, I'm not promoting AREIT. Dito sa vlog na to, hinihikayat ko yung tao mag-invest. Nataon lang na ang pinagpilian ko between the three, 'di ba? Dun sa una kong vlog, ang pinagpilian ko si Emirate, yung under ni Mega World. Pangalawa is RCR, yung under kay Robinsons, tapos ito yung AREIT under kay Ayala. Nataon lang napili ko tong AREIT. But I'm not promoting AREIT, okay? I'm not also promoting the platform, yung GCash or itong local brokerage firm dito. Yung purpose ng vlog na to is, yun nga, maghikayat na sana kahit na kapiranggot na halaga makapag-subi or makapag-invest. So anyway, back to the topic. Ang ex-dividend date daw niya, November 25. Bago ka magkaroon ng guaranteed dividend, kailangan, sabi ni ChatGPT, kailangan before the ex-dividend date, naka-hold ka dun sa shares na yon. Or kung plano mo pang dagdagan, kailangan November 24, bumili ka na ng shares pa. Pag natapos yung market hours sa November 24, compute mo na kung ilang shares ka. Kung kunyari sa akin, in my case, sa ngayon, 137 shares. Hindi pa ako nagdadagdag. So, i-compute nyo na 137 times 0.62 centavos. Do the math. Makikita nyo dyan, something around 80 pesos yung matatanggap ko sa December 12. But, gross pa lang po yun ha, kasi dito sa bansa natin meron tayong 10% dividend tax. So, yung amount na yun, kung kunyari ang na-receive ko is ang gross ko, marireceive ko is 80 pesos, i-times 0.10 nyo. Yung lalabas na sagot doon, i-minus mo dun sa gross mo. Kung kunyari ang gross mo is 80 pesos, tapos times 10 mo yung 80, ang sagot ata doon 8 pesos. So, ang mangyayari, 80 minus 8 pesos. So, 72. Yun yung net dividends mo. 72 pesos ang matatanggap ko na net dividend sa December 12. So, yun. Yun lang po. So, looking forward sa December 12,
Dun sa mga sumusubaybay, comment down below naman kung anong magandang ipambili dun sa ₱70 pupuwede tayong bumili ng soft drinks, 'di ba? Nakalibre tayo ng soft drinks. Tapos looking forward pa sa mga coming years and months na siyempre magdadagdag pa tayo diyan sa ano, sa investment natin kay A-REIT natin. Para hindi lang soft drinks or hindi lang ₱70 yung matatanggap natin na dividends quarterly. Tinatawag ng mga great investors yan may snowball effect daw yung habang tumatagal palaki ng palaki yung snowball. So gano'n, comment down below kung ano yung magandang ipambili diyan sa ₱70. Iniisip ko na diyan ano, ah, meron na akong almusal ng 1 linggo sa trabaho, may pambili na ako ng taho, 'di ba? Puwede ring soft drinks, yung 1.5 liters na Coke, 'di ba? So nakalibre tayo dun. Anyway, salamat sa pagsubaybay.